mula Constantinople hanggang Kontra-Reformasyon. Week 1 Interactive Reviewer. Noong 1453, bumagsak ang Constantinople sa mga Ottoman at naging magastos at mahirap ang kalakalan sa dating ruta patungong Silangan. Dahil dito, nagsimulang maghanap ng bagong daan ang mga Europeo na nagbukas ng mas malawak na pagtuklas at palitan ng kaalaman. Sa panahong ito, umusbong ang Renaissance na nagbigay diin sa sining, agham at humanismo at nagmulat sa mga tao na pahalagahan ang talino at pagkamalikhain. Ngunit kasabay ng pagyabong ng kaalaman, lumitaw ang mga maling gawain sa simbahan na nagbunsod ng reformasyon at nag-udyok sa mga mamamayan na manawagan ng pagbabago. Bilang tugon, isinagawa ang kontra-reformasyon na nagpatibay ng pananampalataya at nagpatunay na sa kabila ng hamon, may pagkakataong magtuwid at magsimula muli. Open with. Pagbagsak ng Constantinople. Siya ang dakilang emperador ng Eastern Roman Empire na kilala sa Corpus Juris Civilis at nagpatayo ng Hagia Sophia, hudyat ng gintong panahon ng Byzantium. Justinian I. Dakilang simbahan na itinayo bilang simbolong kapangyarihan at pananampalatayang Byzantine Empire. Hagia Sophia. Tukuyin kung alin ang totoong nangyari sa pagbagsak ng Constantinople. Naging daan ang pagbagsak ng Constantinople sa pag-unlad ng mga bayan at lungsod sa Italia, lalo na sa Florence. Tawag sa pinuno ng Eastern Orthodox Church sa Silangan, Patriarch. Tawag sa imperyo na nagpatuloy sa silangang bahagi ng Imperyong Romano, Byzantine Empire. Ano ang naging kontribusyon ng mga Griyegong iskolar matapos ang pagbagsak ng Constantinople? Nagdala sila ng kaalaman at manuskrito na nagpasigla sa Renaissance. Tukuyin kung alin ang totoong nangyari. Ang pagbagsak ng Constantinople ang naging hudyat sa pagtatapos ng medieval period. Bakit tinawag na Golden Apple ang Constantinople? Dahil ito ay mayaman, sentro ng kalakalan at mahalaga sa silangan. Ang emperador na huling namuno sa Byzantium at namatay sa pagtatanggol ng Constantinople laban sa mga Ottoman. Constantine XI Palaiologos. Panahon na sumunod matapos bumagsak ang kanlurang Imperyong Romano noong 476 CE, gitnang panahon. Tawag sa paghihiwalay ng simbahang Katoliko Romano at Eastern Orthodox Church noong 1054. Great Schism. Tukuyin kung alin ang totoong nangyari. Ang pagbagsak ng Constantinople ay nagtulak sa mga Europeo na maghanap ng bagong ruta patungong Asya. Ang malawak na kahariang tinawag na Eastern Roman Empire na naging sentro ng Kristyanismo at pamana ng Rome sa silangan. Byzantine Empire.
ang Romanong emperador na nagtatag ng Constantinople? Constantine. Ang dakilang lungsod na kilala rin bilang Bagong Roma at Istanbul sa kasalukuyan na bumagsak noong 1453. Constantinople. Emperador na nagdala sa Byzantine Empire sa rurok ng kapangyarihan. Justinian I. Kodigong batas na ipinagawa ni Justinian I. Corpus Juris Civilis. Tukuyin kung alin ang totoong nangyari. Pinabagsak ng mga Ottoman Turks ang Constantinople sa pangunguna ni Mehmed II. Ano ang pinakamahalagang aral na makukuha mula sa pagbagsak ng Constantinople? Ang kahalagahan ng pagiging handa sa pagbabago at pagiging mapamaraan. Kung gagawa ka ng slogan para sa pagbagsak ng Constantinople, alin ang pinakaangkop? Bumagsak ang lungsod, bumangon ang bagong daigdig. Tawag sa pinuno ng simbahang Katoliko sa kanlurang Europa. Papa. Dating pangalan ng Constantinople bago ito pinalitan ni Constantine. Byzantium. Ang grupo ng mga Muslim mula sa Anatolia na pinamunuan ni Sultan Mehmed II na nagtagumpay sa pagsakop sa Constantinople noong 1453. Ottoman Turk. Tukuyin kung alin ang totoong nangyari. Ang Constantinople ay naging bahagi ng Imperyong Romano bago ito humiwalay sa Rome nang bumagsak ito. Ano ang naging epekto ng pagbagsak ng Constantinople sa kalakalan? Nahinto ang dating ruta kaya naghanap ng bagong ruta ang mga Europeo. Renaissance. Dakilang pintor ng Flanders na nagpakita ng balanse ng buhay at damdamin. Peter Bruegel. Baldassare Castiglione. The Courtier. Isang obra sa anyag sa buong mundo dahil sa kanyang mahiwagang ngiti. Ipininta ni Leonardo da Vinci bilang simbolo ng kagandahan at hiwaga ng tao sa panahon ng Renaissance. Nabago ng Kristiyanong humanismo ang pananaw ng lipunan sa kung paano mamuhay. Ano ang pinakamahalagang aral na maiuugnay dito para sa kasalukuyang panahon? Pagsasabay ng pananampalataya at responsibilidad sa lipunan. Michelangelo. Kisame ng Sistine Chapel. Flemish painter na lumikha ng obrang Arnolfini Portrait, isang makasaysayang painting na nagpapakita ng kahusayan sa paggamit ng oil painting at detalyadong realismo. Jan van Eyck. Monarkang nag-imbita kay Leonardo da Vinci sa France at nagtayo ng Renaissance Museum sa Fontainebleau. Haring Francis I. Ang mga naging akda nila Desiderius Erasmus, Francesco Petrarch at Dante Alighieri ang naging daan para mapalaganap ang kaisipang humanismo. Fact. Leonardo da Vinci. Mona Lisa. Donatello. Estatwa ni David, bronze version. Ang kahulugan ng Renaissance ay reincarnate. Bluff. Kung ikaw ay isang humanista noong Renaissance, anong proyekto ang pinakamainam upang mapabuti ang lipunan? Maglimbag ng aklat tungkol sa karapatang pantao gamit ang printing press. Isang babaeng pintor ng Renaissance na tanyag sa kanyang obrang The Game of Chess na nagpapakita ng talento sa pagpipinta ng mga portrait.
Sophonisba Anguissola. Siya ang lumikha ng eskulturang marmol na La Pieta na makabagbag damdaming larawan ng Birheng Maria habang karga ang katawan ni Jesus matapos siyang ipako sa krus. Michelangelo. Alin sa mga sumusunod ang direktang nakaimpluwensya sa pag-usbong ng mga ideyang demokratiko? Paniniwala sa dignidad at kahalagahan ng bawat individual. Sa Venice, Italy, nagsimula ang Renaissance dahil sa pakikipagkalakalan nito sa Ottoman Empire. Bluff. Kung hindi naimbento ang printing press, alin ang pinakamalamang na nangyari? Mabagal ang pagkalat ng mga mapa at bagong tuklas. Unang pintor ng Flanders na gumamit ng oil-based paints. Jan van Eyck. Ang pamilyang Medici ang naging dahilan kung bakit unti-unting nawalan ng trabaho ang mga pintor tulad ni Da Vinci at Michelangelo. Bluff. Isang akdang isinulat ni Giovanni Boccaccio na naglalaman ng 100 nakakatawang kwento sa gitna ng bubonic plague na nagpapakita ng pag-asa at katatagan ng tao. Decameron. Muling binuhay ang kultura ng Griego at Romano sa panahon ng Renaissance. Pak. Francesco Petrarch. Pagsasalin ng manuskrito. Pinakatanyag na manunulat ng Elizabethan Age sa England. William Shakespeare. Isang modernong pintor ang gustong lumikha ng obra na may impluwensya ng Renaissance. Ano ang pinakamainam na paraan? Gumuhit ng tao na may tamang proporsyon at natural na tanawin. Alemang pintor na gumawa ng woodcuts at makatotohanang relihiyosong obra. Albrecht Dürer. Ang Reformasyon. Ang sumusunod ay mga pangyayaring naging sanhi ng Reformasyon maliban sa isa. Alin ito? Hindi nagustuhan ng mga mamamayan ang pagkakahati ng simbahan sa dalawang sangay. Ito ang tawag sa kapatawarang ipinagkakaloob ng simbahang Katoliko noon kapalit ng mga tiyak na gawaing panrelihiyon o pagbibigay ng donasyon. Naging isa ito sa mga pangunahing isyong tinuligsa sa panahon ng Reformasyon. Indulhensya. Alin sa sumusunod ang nagpapaliwanag sa paniniwalang predestination? Ang lahat ng bagay na nangyayari ay itinakda na ng Diyos. Tawag sa pagbebenta ng kapatawaran ng kasalanan na tinuligsa ni Luther. Indulhensya. Nagtatag ng Calvinism at nagturo ng predestination. John Calvin. Emperador ng banal na Imperyong Romano na nakipaglaban upang ibalik ang Katolisismo. Charles V. Paniniwalang alam na ng Diyos kung sino ang maliligtas. Predestination. Ano ang ibig sabihin ng salitang reformasyon? Isang kilusan na naglayong baguhin ang simbahang Katoliko. Tawag sa kilusang naglayong baguhin ang mga maling gawain at katiwalian ng simbahang Katoliko. Reformasyon. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit hinamon ni Martin Luther ang simbahang Katoliko? Dahil hindi siya sang-ayon sa pagbebenta ng indulhensya. Siya ang mongheng Aleman na nagpasimula ng reformasyon sa pamamagitan ng kanyang 95 Theses. Martin Luther. Dokumentong ipinaskil ni Martin Luther sa pinto ng simbahan sa Wittenberg laban sa simbahan. 95 Theses. Kung
Kung ikaw ay isang pinuno sa England noong panahon ni Elizabeth I, paano mo susuportahan ang kanyang patakaran na naglalayong panatilihin ang kapayapaan sa pagitan ng Katoliko at Protestante? Magpapatupad ako ng patakaran na tatanggapin ng Katoliko at Protestante. Pagpupulong noong 1521 kung saan humarap si Luther at ipinagtanggol ang kanyang paniniwala. Diet of Worms. Siya ay isang Aleman na nagpasimula ng reformasyon noong 1517. Ipinahayag niya na ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa o pagbili ng indulhensya, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Diyos. Martin Luther. Anak ni Anne Boleyn na nagbalik ng Protestantismo at pinatatag ang Anglican Church sa England. Elizabeth I. Bakit mahalaga ang pagsasalin ng Biblia sa wikang Aleman ni Luther? Dahil nais niyang maunawaan ng tao ang salita ng Diyos. Papa na naglabas ng kautusan laban kay Martin Luther at kalaunan ay nagpataw ng ekskomunikasyon. Pope Leo X. Parusang panrelihiyon kung saan tuluyang inaalis ang isang tao mula sa simbahan. Ekskomunikasyon. Hari ng England na humiwalay sa simbahang Katoliko para ipawalang bisa ang kasal. Henry VIII. Ano ang epekto ng Act of Supremacy sa England? Ginawa nitong opisyal ang paghihiwalay ng England sa Roma. Unang asawa ni Henry VIII na hindi nagkaroon ng anak na lalaki, Catherine of Aragon. Scottish na nagtatag ng Presbyterianism, John Knox. Protestanteng denominasyon sa Scotland, Presbyterianism. Tawag sa mga itinuring na lumilihis o lumalaban sa mga aral ng simbahan, herehe. Ang sumusunod ay may kinalaman sa reformasyon, maliban sa isa. Ano ito? Nagkaroon ng mga enlightened despots. Kasunduang nilagdaan noong 1555 na nagbigay karapatan sa mga prinsipe na pumili ng relihiyon ng kanilang estado. Peace of Augsburg. Reformador mula Zurich, Switzerland, Huldrych Zwingli. Emperador ng banal na Imperyong Romano at pamangkin ni Catherine na humadlang sa diborsyo ni Henry, Charles V. Batas na nagtalaga kay Henry VIII bilang pinuno ng simbahang England. Act of Supremacy. Kontra-Reformasyon. Itinatag niya noong 1540 ang Society of Jesus o Jesuits na nag-ambag ng malaki sa Reformasyong Katoliko, Ignatius Loyola. Isang makasaysayang panahon sa Europa na nagbigay diin sa muling pagsilang ng sining, agham at kaalaman batay sa klasikal na pamana ng Gresya at Roma. Renaissance. Pagpapalaganap ng mga kaisipan ni na Martin Luther at John Calvin. Reformasyon. Pagpupulong ng mga lider ng simbahang Katoliko sa Italy noong 1545 upang pagtibayin ang pananampalataya at ayusin ang mga abuso. Council of Trent. Napagkasunduan na ang mga pari ay dapat manatiling walang asawa. Kontra-Reformasyon. Pagtatatag ng mga paaralan at universidad para palaganapin ang pananampalatayang Katoliko. Kontra-Reformasyon. Isang samahan o proseso ng simbahan na itinatag upang imbestigahan at parusahan ang mga itinuturing na erehe o lumilihis sa aral ng Katolisismo.
Inquisition. Tala ng mga aklat na bawal basahin ng mga Katoliko noong 1559. Index of Forbidden Books. Pagpapalaganap ng Biblia sa sariling wika. Reformasyon. Ito ang naging tugon sa mga nagaganap na korupsyon sa simbahang Katoliko. Reformasyon. Kilusang inilunsad ng simbahang Katoliko bilang tugon sa reformasyon upang itama ang maling gawi, palakasin ang pananampalataya at pagtibayin ang doktrina sa pamamagitan ng mga pagpupulong gaya ng Council of Trent. Kontra-reformasyon. Naniniwala sa ideya ng sola fide o faith alone. Reformasyon. Pagbuo ng mga bagong orden gaya ng Jesuits. Kontra-reformasyon. Nagsasagawa ng mga inquisitions para supilin ang mga kaaway ng simbahan. Kontra-reformasyon. Tagapagtatag ng mga kumbento at nagreforma sa Carmelite Order noong 1500s. Teresa ng Avila. Dokumento na ipinagbibili noon ng simbahang Katoliko kapalit ng kapatawaran ng kasalanan o bawas sa parusang espiritual na kalaunan ay ipinagbawal dahil sa maling paggamit. Indulhensya. Pagtatatag ng Council of Trent upang ayusin ang doktrina ng Katolisismo. Kontra-reformasyon. Isang kilusang panrelihiyon noong ika-16 na siglo na pinangunahan nina Martin Luther at iba pa upang tuligsain ang katiwalian sa simbahan na nagbunga ng pagkakabaha-bahagi ng Kristyanismo. Reformasyon. Tinuligsa ang pagbabayad para sa indulhensya. Reformasyon. Tawag sa malawakang paglilinis at reforma sa loob ng simbahang Katoliko bilang tugon sa reformasyong protestante. Kontra-reformasyon. Sa hamon ng nakaraan, natatagpuan ang lakas ng kinabukasan.